plano at ginawa ni Senador Robin Padilla at Bato de la Rosa. Parehong sumablay, naisahan nga ba sila o hindi nila alam kung paano idepensa ang kanilang mga proposal o ginawa. Yung mga gugunita, nag-motion for dismissal ng impeachment ni Sara Duterte si Bato de la Rosa. Hindi yan natuloy dahil inamyandahan. Mas pinagbutuhan at pinaburan ng mga senador ang ibalik sa Kongreso ang Article of Impeachment na hindi naman tinanggap kaagad-agad diniper ng Kongreso at pinatunayan ng Kongreso na legal, na ayon sa saligang batas ang Article of Impeachment, kaya walang dahilan para ito ay hindi ituloy at magkaroon ng trial. Yun naman kay Robin Padilla, resolution na ang layunin din ipatigil, patayin ang Article of Impeachment laban kay Sara Duterte. Wala rin nangyari. Dahil hindi rin na-file, hindi rin naman kinatigan, tapos na. So yung panukala ng dalawang senador na identify sa mga Duterte, parehong natunaw nang hindi nila inaasahan. Nag-try ng draft resolution si Bato, pero binugbog sa media at social media dahil sinabi ng mga abogado hindi kailangan yan, hindi tamang proseso. Pero dahil yun ang abot ng paniniwala at kaalaman ni Robin Padilla, gumawa ng sariling resolution, nag-try na magpapirma at humingi ng suporta sa kapwa senador, hindi naman siya tinulungan. Kaya walang nangyari. At ang pinakahuling move nila ay nga pong nag-speech, nag-file ng motion for dismissal. Hindi naman ho nakakuha ng suporta dahil nga po biglang naamyandahan sa proposal naman at sinabi ni Alan Peter Cayetano na sa halip ay dismissal dahil alam niyan labag yun sa batas, labag sa impeachment court, ay ibalik na lang yung kaso. Pero dahil hindi naman tinanggap ng Kongreso, bitin niya. So madalit sabi, yung plano ng mga maka-Duterte na siguro hindi masyadong napag-aralan, lahat ay nawala. Ang purpose nila from day one ay harangin, i-dismiss ang kaso. Pero walang nangyari. Ngayong nabuo na ang impeachment court dahil sila'y nanumpa na, sinomo na ang pangalawang Pangulo, pinaalam ang kaso at pinaghahanda sa trial. Ibig sabihin yan, wala nang pwedeng makapigil. Tuloy na ang trial sa pagbalik ng pagsisimula ng 20 Congress. Kaya walang nangyari doon sa plano ng mga maka-Duterteng senador na harangin from day one. At yun po ang nangyari talaga. Dahil dyan, naipakita at nakita natin yung planong hindi masyadong napag-aralan. Dahil ang sabi nga ay labag sa batas ang dismissal, labag din sa rules ng impeachment court ang dismissal at resolution. Pati yung panukala ng isa pang maka-Duterte na si Tolentino na tapusin na lang sa 19 Congress dahil hindi na pwede umabot sa 20 Congress ang impeachment. Hindi rin ho nangyari dahil mismong si Senate President Escudero hinarang yan at ng kapwa senador. Pangalawa, yung mga constitutionalists gumawa ng saligang batas ang kanilang paniniwala at tulad ni Justice Ascuna, Munsod, Sarmento, naniniwala sila. Maging si Professor Mel Santamaria at iba pang mga galing na abogado, pwedeng ituloy sa susunod na Kongreso. Maging si dating Chief Justice Ray Puno, sinabi rin niyang pwedeng ituloy sa 20 Congress. So ayun po. Diba? At sa pagbubukas ng 20 Congress, hindi na pwedeng i-file yung resolution na yan. Hindi rin pwedeng mag-motion ulit ng dismissal kasi na-amend na yan. So wala na. Yun ang naging problema ng mga maka-Duterte senador. Hindi nila napagplanuhan ang kung anong gagawin. Akala nila ganun-ganun lang. Lalo na ngayon, matindi ang reaksyon ng mamamayang Pilipino. Matindi yung galit ng mga civil society at marginalized sector. Nagpakita na initially ng kanilang pagkadismaya sa isang malayang demonstration, rally sa harap ng Senado, sa EDSA People Power Monument or doon sa EDSA Shrine
nitong Independence Day na nakaraan. So ayan po. Kaya sana naging wake-up call sa lahat ng sektor, especially sa mga Duterte, itong impeachment na naayon sa batas, hindi pwedeng harangan ng bigla-bigla lang. Hindi pwedeng harangan ng mga hindi sapat na pag-aralan. Dahil nga po mananatiling minority sila, hindi sapat ang bilang para makakuha sa dismissal. Pwedeng sa ibang mga motion o ibang mga issue, pwedeng makakuha ng suporta. Pero yung tuluyang ibasura ng hindi nakikita at naririnig, tuluyang pigilin ang impeachment na ayon sa batas, lahat yan ay unconstitutional ayon sa mga abogado at constitutionalist at gumawa ng saligang batas. Ganon eh. So di lalo na sa perception, opinion at reaksyon ng mamamayang Pilipino, Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga Pilipino sa abroad. Kasi sila'y nakatutok at nasubaybay. Kaya naman itong aking mga channel, itong MA Pinoy TV at Mike Abby Opinions, ay talagang hindi ko tayo titigil ng pagbibigay ng mga update, mga issue na ating tinatalakay dito base sa mga nangyayari, base sa ating observation, base rin sa aking magiging opinion kung ano ang nakikita natin. Hindi natin pangunahan ang trial, ang impeachment court. Hindi natin pangunahan yung mga batas. Ipapalalang natin kung ano ang maganda na makakatulong sa kaalaman ng tao, makakatulong sa tamang impormasyon. Hindi pwede yung fake news, hindi pwede nating pangunahan na katulad ng ginagawa ng kung sino dyan. Laging ang sinasabi nila, akala nila na mangyayari. Laging sinasabi nila, makakawala si Sara, makakawala si Duterte, makakauwi si Duterte, walang kaso si Sara. Parang ba sa kanila, tapos na kaagad. Samantalang punong-puno ng mga kaso. Ang dami mga kaso ng mga Duterte at ng kailang mga kasamahan sa lower court at maging sa ICC. Pero ang kailang press release at mga pinangangalandakan ay wala na daw ito. Di ba? Ang magsasabi ng guilty or not guilty or tapos na ang kaso, korte lang. Ngayon, nasa prosecutors na magsasabi kung may probable cause. Pag may probable cause sa basyan, dadalhin sa korte. Ang korte ang bahala dyan sa local court. At sa ngayon, maraming kinakaharap si Sara Duterte. Tama yung sinabi ni Amy at umamin siya, napakarami ng kaso. Totoo yun. Pero hindi ibig sabihin kaya si maraming kaso ay kasalanan ng gobyerno. Kaya siya kinasuhan kasi merong kakaibang siyang galaw na maaaring lumalabag sa batas. Kaya kinasuhan ng gobyerno at kung sino-sino. Dahil may karapatan. Lalo na ho sa disbarment before Supreme Court. Inciting to sedition, pananakot sa DOJ at NBI. Yung susunod na plunder, bribery at administrative na inirekomenda ng Blue Ribbon Committee. Marami talaga. Pero again, hindi yan kasalanan ng batas, hindi yan kasalanan ng gobyerno. Yan ay pananagutan ng mga posibleng lumalabag. Hindi lang kasi yata sanay sila na may kaso. Mas sanay sila sa tokhang kaya nagugulat sila. Ano sa palagay ninyo?